So anong tema natin for this month? Save to serve. And last week, ito po yung ating pinag-aralan, the reason, the motive behind true service to God. Take note the word to God, okay? Bago ako pumunta sa bagong topic, marami akong mga kakilalang mga pastor, may mga sama ng loob sa mga churches nila dahil hindi sila inalagaan, hindi sila sinuportahan ng todo, o yung pamilya nila hindi napaaral yung anak dahil kapos. Lalo yung mga nasa probinsya. Ako, matagal din ako nagpastor at nag-missionary sa probinsya. Ito yung mga bukang bibig nila. Wala kasing pera yung church namin eh. Walang pera yung church namin. Sa totoo lang, nakita ko talaga yun sa Aklan. Yung mga kanin, tinatakal-takal para lang mapagkasya sa mga anak na makakain lahat. Itong mga pastor na to. That time, nasa Aklan ako, binata pa ako, no? Kahit walang makain, okay lang. Diba? So, sanay naman kami na nagdodroga, walang kain-kain. So, train ako doon. So, sila, may mga anak, may pamilya, minsan hindi na mapaaral yung mga anak. Itong mga pastor na to, mga engineer dati to, itong mga to, mga architect, may mga professional to. So, ang mali kasi dito, naglilingkod sila sa church. Ito yung binabaon ko sa lahat ng leaders at pastor na nakakausap ko. Huwag tayong maglingkod sa church. Huwag church ang paglingkuran natin. Wala talagang pera yung mga yan. Lalo sa probinsya, sabi ko, paglingkuran nyo ang Diyos. Dahil ang Diyos, kailanman hindi ka pagkukulangin. Okay? Ito dito sa Juhia. Itong multimedia, hindi kayo naglilingkod para sa multimedia, Dale. Maria, hindi kayo naglilingkod para dyan. Sila Ray, hindi kayo naglilingkod para sa powerhouse. Hindi kayo naglilingkod para sa security. Naglilingkod kayo hindi rin para sa Juhia. Naglilingkod kayo sa Diyos. Okay? Nagba-Bible study kayo para kanino? Para sa mga taong yan. Hindi. Nagba-Bible study kayo dahil sa Diyos. Kaya pag sa Diyos mo ginagawa ang isang bagay, masaktan ka man itong taong ito na pinaglingkuran mo sa lupa, tutuloy ka pa rin kasi ang nasa utak at puso mo, sa Diyos ko to ginagawa. Amen? Ito tatandaan nyo lahat dito sa Juhia Masinag. Lahat ng ginagawa natin dito kay Lord natin ginagawa. Pag sa tao natin itong ginawa, darating yung panahon, titigil ka, susuko ka. Kasi ang tao, likas na masama. Ang tao, likas na ingrato. Pero ang Diyos, kailanman hindi niya yan gagawin sa'yo. Pag naglingkod ka sa tao, walang kapalit yan, wala kang makukuha, wala kang mapapala. Pero pag sa Diyos ka naglingkod, una siyang nagbayad. Advance payment, binigay niya ang buhay niya sa atin para tayo maligtas. Kaya lagi nating tatanim. Ito yung sinasabi ko sa mga pastor. Lately, may kwentuhan kami ni Leray, may nagsabi nga daw, 30 years ako sa church na yan eh. Wala namang naitulong sa akin. Sa isang church naman yung kwento. Yun ang problema eh. Sa church ka nagsiserve. Dito, bawal mag-serve sa church. Lahat dito nagsiserve kay Lord. Sa church ka lang nagpapagamit, pero kay Lord mo yan ginagawa. Kung ako naglilingkod sa tao, kung kayo pinaglilingkuran ko, wala na ako dito, matagal na. Pero dahil sa Diyos ko to ginagawa, kahit pagod, kahit hirap, tuloy lang ang buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Diyos ang paglingkuran mo, huwag tao. Okay? Hindi Juhia Masinag, hindi multimedia, hindi powerhouse, hindi ushering ministry, hindi security. Si Lord ang pinaglilingkuran nating lahat. Nagkataon lang dyan ka naglilingkod kay Lord sa Juhia, sa powerhouse, sa music. Pero hindi yan ginagawa para sa Juhia. Ginagawa yan para kay Lord dahil si Lord ang tumubo sa atin. Si Lord ang nagbayad sa atin. Si Lord ang nagbigay ng buhay sa atin. So in return, the motive behind our service is gratitude. Kaya tayo nagsiserve dito sa church para kay Lord ay dahil nagpapasalamat tayo kay Lord. Kasi connected naman yan. Sabi nyo nga, buti may Juhia. Yes, instrumento ni Lord ang Juhia.
Kaya nagpapagamit tayo sa Juhiya, hindi para sa Juhiya, kundi para kay Lord. Kaya lang ginagamit yung instrumento, ang Juhiya. So vice versa, ikot lang yun. Pero the bottom line of everything, gawin mo to lagi sa Diyos. Dahil kahit anong gawin sa iyo ng tao, masaktan ka, traidorin ka, kung ano man, hindi ka titigil dahil sa Diyos ka naglilingkod. Marami akong kilalang pastor, mga kasama ko. Ang sinasabi nila, nakuryente ako, tinrider ng musician, tinrider ng mga kasamang pastor, tinrider ng mga miyembro nila, ayaw na nilang maglingkod. Yun ang problema, naglilingkod ka sa kanila, sa tao. Pero yung mga taong naglilingkod sa Diyos, kahit nasaktan, tinrider, iniwan, kung anong ginawa, tuloy pa rin sila hanggang ngayon. At nandito sila sa Juhiya Masinag. Yung mga pastor na yun. Ayun o. Kasi sa Diyos kami naglilingkod, hindi sa tao. Hello? Ibaon nyo sa utak nyo. Lahat ng ginagawa natin, magmula dito hanggang sa mga Bible study, para yan kay Lord. Amen? At kakantahin nyo lagi ito. Everything I do, Lord, I do it for you. Paborito ko yun. Yan lagi kong kinakanta sa worship namin ni Lord. Kaya niyo ba yun? Lord, para sa ito. Nasaktan ka doon sa in-invite mo, hindi lumitaw, gumastos ka ng todo, walang nangyari. Lord, sa ito. At pag kay Lord mo ginawa, laging may balik. Walang lugi pag kay Lord mo ginawa ang mga bagay-bagay. Pero sa tao, pwede kang malugi, pwede kang kumita. 50-50 ang laban. Pero kay Lord, 100% laging panalo. Amen? So yan ang motive ng paglilingkod natin. Gratitude and love for God. Wag niyong babaguhin yan. Nakakapagod sa ministry. Pag hindi gratitude, hindi love, titigil ka. Titigil at titigil ka. Okay? So anong reason bakit ka nagsiserve kay Lord? Love and gratitude. Bakit ka nagsiserve dito sa Juhiya? Sino pinaglilingkuran mo? Si Lord. Maliwanag? At lahat ng naglingkod sa Diyos, hindi naghirap. Pero yung naglingkod sa church, yung naglingkod sa tao, kapos. Dahil, sabi ko nga doon sa mga pastor na kakilala ko, nung kayo naglingkod at nag-serve sa church, sino tumawag sa inyo? Yung church ba o si Lord? Sinong nagbigay ng calling na maging pastor kayo? Si Lord ba o yung church? Sabi nila, si Lord. Eh bakit dumating yung puto church na pinaglilingkuran nyo? Eh si Lord pala tumawag. Kung si Lord ang tumawag, si Lord paglingkuran nyo. Daluyan lang yung church. Kung si Lord ang tumawag, responsibility niya na i-provide yung pangangailangan natin o nyo. Kasi kami, lahat ng lugar na pinuntahan namin as a missionary, mahirap na bansa. India, mahirap. Aklan, mahirap. Pero never na nagkulang ang Diyos sa amin. Never. Dahil habang naglilingkod kami sa tao, ang utak at puso namin at mata namin sa Diyos nakatingin. Habang nahihirapan kami sa tao. And at the end, si Lord hindi nagkukulang. Sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo yan. Huwag mong kakalimutan yan. Kung saan ka man makarating sa paglilingkod mo, ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. At ang magpo-provide ng provision mo, yung tumawag sa iyo at pinaglilingkuran mo. Hindi ministry, hindi Juhiya, hindi church, si Lord mismo. Ibaon mo sa utak mo yan at puso mo. Kaya, walang tampo-tampo na, ay, tagal ko dyan. Tagal ko dyan. Walang nangyari. Ako naranasan ko rin yan sa dati naming pinanggalingang grupo. Ang dami kong tinayong Bible study. Ang dami kong tinayong church. Pero ni isa doon, walang pangalan ko nakalagay ngayon. Hindi ko yun kailangan. Okay? At wala akong naging kapakinabangan ngayon sa mga tinayo kong yun. Wala. Pero masaya ako dahil ginamit ako ni Lord para itayo yung mga churches na yun. Marami-rami rin din yun. So, ngayon, anong pakinabang ko dun sa church na tinayo ko? Pagpunta kami Boracay, pinapakita ko sa kanila, yan yung church na tinayo ko. Tapos pinapakilala ko sila dun sa mga leaders dun. So, anong pakinabang ko? Wala. Dito sa lupa, wala. Sa langit, meron. Ngayon, sa ginawa kong pagtatayo ng mga church na yan, ang pakinabang ko hindi sa kanila, kundi kay Lord.
Kay Lord ako nagtanim, kay Lord ako naglingkod. Kaya yung ginawa ko doon sa Aklan, yung ginawa ko doon sa India, binibless ako ni Lord dahil doon. Hindi man ako i-bless ng church sa India dahil wala namang kapasidad o ng church sa Aklan. Pero si Lord, binibless ako sa mga trabahong ginawa ko. Kaya lagi niyong tatandaan yan. Hindi yung pambihira, ang tagal ko dyan. Yun nga problema mo. Mali ang focus ng utak at puso mo. Mali ang pinaglilingkuran mo. Isa lang ang pinaglilingkuran ko. Isa lang. Mahirap maglingkod sa marami. Maguguluhan utak mo. Iba gusto niya, iba gusto niya, iba gusto niya. Maguguluhan ka at gigive up ka. Pero pag isa lang pinaglilingkuran mo, sure ball, hindi ka malilito. Alam mo kung sino sinusundan mo, si Jesus lang. Amen? So do it, do it. Hindi ka tatagal sa ministry pag hindi yan ang utak mo. Kaya kami, ang tagal-tagal na namin, marami na kaming mga kasamang nawala, pero kami nandito pa. Focus on one. One lang ang pinaglilingkuran namin, si Jesus lang. Kung yung tao hindi matuwa sa amin, wala akong pake. Basta si Lord natutuwa sa akin. Okay? Magalit ng lahat, wag lang si Lord. Pero kung natutuwa lahat, si Lord galit, ayawan na yan. Okay? So, in gratitude, I serve God. In gratitude, we serve God. In love for God, we serve God. So, ito yung motibo natin. So, next, sa ating series, punta tayo sa Matthew 25:14-15. And let's pray. Lord, we thank you dahil in spite of, hindi naman kami karapat-dapat na gamitin mo. Isa kaming mga basura, isa kaming marumi, pero dinampot mo, nilinis mo. Walang pakinabang, ngayon binigyan mo ng kapakinabangan. Kaya Lord, huwag namin kakalimutan kung sino yung dumampot sa amin, kung sino yung naglinis sa amin, sino yung tumubos, at sino yung tumawag. Walang iba kundi ikaw. Kaya no matter what happened in the ministry, in this life, sa mga tao na hinahawakan, tinuturuan ng bawat isa sa Bible study, Lord, we will not stop. We will not give up because we are not doing this for them. We are doing this for you. You are the sole motive and reason why we do all these things. Kaya sa aming pag-aaral, speak to us. Let your Holy Spirit move in our midst. Let your anointing fall upon us, Lord, and let your very presence be felt and surround us with your warring angels. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen, amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Matthew 25:14-15. The kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. Ang kaharian daw ng langit ay kagaya ng isang tao. May mga kwentong ganito kasi sa Israel during that time na merong mga hari, minsan may mga emperor, matapos maluklok, magbabakasyon na sila sa isang isla sa Mediterranean, then magkukuya-kuya-kuy na sila. Pero dito, in a good sense, yung example dito ni Jesus, it is referring to himself. Bago siya umakyat sa langit, namatay sa krus at umakyat sa langit, sabi dito, nagbigay siya ng kanyang mga goods sa mga alagad niya. He delivered his goods to them. And to one, he gave 5 talents. To another, 2, and to another, 1. 5 to 1. To each according to his own ability. And immediately, he went on a journey. Matapos niyang ibigay yung mga talents na to, tinuro ko na to before na yung talent ay isang sukatan na nauso ito sa Babylonia at sa Sumerian Empire. Kung alam niyo yung mga history, mga anthropology na yan, may mga alien daw na mga Anunnaki na bumaba dito. Sila yung nagturo sa mga tao how to build buildings, temples, and pyramids. So sila yung mga unang builder, mga alien daw sila. Sa leadership, ituturo ko sino talaga yan. Yan ay mga demonyo na nang-agaw ng kapangyarihan sa langit, pinatalsik ng Diyos sa lupa, kasama si Lucifer. And they built kingdoms. They are the builders. Kaya yung pyramid hanggang ngayon hindi nila alam sino talaga nagtayo. Bakit precise ang mga bato nito at ang lalaki niyan. At hindi yan matatagpuan sa Egypt lang, sa buong mundo meron yan. So, eto sila, sabi dito ni Jesus, kagaya nito,
binigyan ko ng talento ang lahat ng tao at depende sa kanilang abilidad ang naibigay. And then, umalis si Lord. So this is the main point dito. Bawat tao mayroong binigyan ng kapasidad, talento, at kung ano-ano pa si Lord. Although dito sa context, yung talent, it is a measurement of financial, kumbaga may dollar tayo, may pesos. Ito yung sukatan nila noon sa Sumerian civilization at saka Babylonian. So, pinasa ito sa mga Hudyo at hanggang ngayon, ang equivalent ng mga talents na to, millions. So, pag si Lord nagbigay ng talento o ng kapasidad sa tao, hindi pipitsugin, hindi mga simple lang. Binigyan ka ng sapat at sobra para gamitin mo sa paglilingkod sa Kanya. So, marami yan. Ang ibibigay ko lang sa inyo ngayon ay 3 T. Ito. Talent, treasure, training, and time. Sa paglilingkod sa Diyos, itong 4 na T na to ay pwede nating gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Okay? So, number 1, talent. Lahat ng tao may talent, di ba? Yung iba, ang lakas mang-asar. Yung iba, lahat ng pangit nakikita. Talent yan, kaya lang walang kwentang talent. Konting kibot, nagagalit. Buti na lang nag-retreat na, hindi na ngayon. Okay? So, mga talent daw yan na walang kwenta. Pero may mga talent. Kunyari, ako, sa lahi namin, lahi kami ng mga artist, maarte kami. Kahit ang tagal ko nang hindi nagdo-drawing, pag humawak ako ng brush, pag humawak ako ng lapis o ng charcoal pencil, hindi nawawala yan sa kamay ko, kaya ko pa rin mag-drawing. Actually, siguro more than 20 years na ako hindi nagdo-drawing ngayon. Pero the moment nahawakan ko yan, kaya ko mag-drawing. This is inborn. Part of me. Okay? Kahit yung mga anak ko, kahit si Gabi, pag yan nakipaglaro kay La Cheska, magdo-drawing yan mamaya. Simple lang. Walang kahirap-hirap. Actually, hindi namin nagagamit masyado. Minsan, pag marami ka ng talent, may mga talent ka nang hindi nagagamit. Okay? So, when you discover your talent, nagmumultiply kasi yan. Singing. Singing is inborn talent. Namana namin sa... Nanay ko ay sumasali ng contest yan sa Channel 7 noon. Kaya, inborn. Inborn tong mga talent na to. So, hindi mo to pinaghirapan. Nandyan na yan, pero you need to discover it and develop. Ang mga talent, dinidiscover at dinidevelop. Dahil pag hindi mo na-discover, kamamatayan mo yung talent na yan. At para ma-discover yan, kailangan malakas ang loob mong mag-try. Okay? Kaya nga dito, sa music ministry, yung mga youth, try mong mag-gitara. Yung iba, naikot na lahat ng instrument eh. Dati drummer, ngayon gitarista. Ano na ngayon sila, Ray? Torotot na o silindro? Tapos may latang gano'n. We tried kung ano ang talent mo. So, dito sa Juhia, we experiment kung saan ka talaga pwede. Okay? Because kung saan ka nakalagay, doon ka magiging effective. So, bawat isa sa atin may inborn talent or ability. Alamin mo yan. Tanungin mo yung katabi mo, ano ang talent mo? Ano ang inborn talent mo? Sabi ng katabi, malakas ka mang asar. Wag yun. Ano ang inborn talent mo? Nang kailangan mo lang ma-discover yan and ma-develop yan, then you will become useful for God. Ano? Meron? Kadalasan hindi natin alam. Pero magugulat ka, yung ibang tao napapansin yun. May mga kabataan ako na na-discover, ang galing mag-gitara, hindi alam ng tatay niyang musikero. Pero nung nakita ko, ang galing ng anak mo. So try natin, isalang natin, pakantahin natin. So somebody must see the talent of others. And you discover and you develop. So number 1, talent. Inborn ability. Pangalawa, treasure. Sa paglilingkod sa Diyos, importante itong treasure. Pag sinabing treasure, pera to.
mga bagay-bagay, material things. Ngayon, for example, ah, yung driving ministry. So, binigay ko na yung assignment kay Ian. So, may mga nag-uusap dito ngayon, may mga sasakyan sila na pinapagamit sa paghakot ng mga kids. Tapos meron ding mga sa youth, yung mga sasakyan ng mga tatay-tatay dito, ginagamit din nila para panghatid sa mga youth dahil may nangyaring problema nung nakaraang Sunday. So yung mga pera natin, yung mga binigay ni Lord na pera at binigay ni Lord na material things, sasakyan, bahay, pwedeng magamit para kay Lord dyan. Negosyo, pwedeng magamit para kay Lord dyan. Yung iba, hindi kalakihan ng bahay. Ngayon, kung ikaw malaki bahay mo, may grahe ka, pwedeng mag-Bible study dyan. Amen? Parang, teka lang, ibang usapan na yan, makahalad yan, matrabaho yan. Matrabaho talaga. Pag pinagamit mo ang bahay mo, sagot mo hugas, minsan patikain. Di ba, Sir Ethel? Nasa ka ba? Lahat sagot mo. Pero, ano balik? Pag kay Lord mo to ginagawa, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Promise yan. Kaya walang lugi sa mga taong nagpagamit ng anuman meron sila para kay Lord. Talent man, treasure man. So, importante ito. Merong kwento dito kay Paul. Pag-aaralan natin si Pablo. Sa 2 Thessalonians 3, medyo bilisan natin, verse 7 to 10. Si Pablo po, pinagamit niya, hindi lang yung talent niya, yung treasure niya. Nung siya ay nag-missionary, siya po ay negosyante. Okay? Ito yung resume ni Pablo. Tent maker, businessman. Ito yung trabaho niya. Kaya nung siya ay nagmimisyon sa bawat bansa na kanyang pinupuntahan, hindi siya asa sa iba. Bagamat, pwede naman siyang umasa sa mga taong tinulungan niya dahil yun ang tinuturo ng Bible. Pag ikaw nangangaral, mabubuhay ka sa pangangaral na yan. Yung tinuruan mo ng spiritual, magbabalik sa iyo ng material. Nakalagay yan sa Bible. Pero ang sabi ni Pablo, when it comes to other churches na kuripot, lalo yung Corinto at Thessalonians din, sabi niya dito, for you yourselves know how you ought to imitate us. Alam niyo kung paano niyo kami dapat gayahin. Because we were not idle when we were with you. Hindi kami tamad-tamad nung nandiyan kami sa Thessalonica. Nor did we eat anyone's bread without paying for it. Hindi kami kumakain nang hindi kayo binabayaran. But with toil and labor, we work night and day. Araw at gabi, nagtatrabaho kami, gumagawa kami ng tent. Yun ang point ni Pablo dito. Nagninegosyo kami. Para kami may pangkain, hindi kami nagpapabigat sa inyo. That we might not be burdened to any of you. It was not because we do not have the right. Hindi namin yan ginagawa dahil hindi namin karapatan. Hindi, karapatan namin na kumain ng pagkaing pisikal dahil pinapakain namin kayo ng spiritual. Yun yung sinasabi niya sa Thessalonians. May karapatan kami na humingi ng support. May karapatan kami na bigyan nyo kami. May karapatan kami na pakainin nyo kami. Pero yung karapatan namin yon na waive. Dahil sabi niya, nagtrabaho kami araw at gabi. But to give you an example to imitate, for even when we were with you, we would give this command. Dahil may utos kami sa inyo. Anong sabi doon sa verse 10? If anyone is not willing to work, let him not eat. Ang ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Sa kultura ng Pinoy, kung sino yung walang ginagawa, siya pang malakas kumain. Hello? Alam mo, pag walang ginagawa, ang daling magutom eh. Di ba? Yung lagi ka nakaupo, tambay-tambay dyan, kilos konti, maya-maya gutom na yan, maya-maya gutom uli, maya-maya gutom uli. Pero sabi ng Bible, ang walang ginagawa, huwag pakainin. Mukhang maraming papayat dito. So si Pablo mismo nagsabi, naglingkod kami sa Diyos, nagtrabaho kami, ginamit namin yung sarili naming pera, ginamit namin yung sarili naming negosyo sa paglilingkod sa Diyos. We use our treasure. Kami, ang dami po namin sideline at negosyo. Wala ba kaming karapatan na mabuhay sa church o suportahan ng church? Meron.
Nakasulat yan sa Bible. Pero hindi kaya ng church na ibigay luho namin. Hindi kaya ng church na ibigay yung aming mga pangarap sa buhay. Pero kaya ni Lord. At kami nagtatrabaho at nagsisikap din. Dahil may mga pastor po kaming kasama. Yung bahay nila, sagot ng church. Yung kotse nila, sagot ng church. At yun naman ang tama. Pero ni isa doon, wala kaming kinuha. Binabayaran namin yung bahay namin at fully paid dahil kami nagtatrabaho sa insurance company. Yung kotse namin, ganun din. Nilogan din namin yan. Tapos din, fully paid. So, wala kaming karapatan? Meron. Pero hindi namin ginawa. Because we want to show you an example na huwag kayong maging tamad. Na ang paglilingkod sa Diyos ay pribilehiyo, hindi ka umaasa na may balik yan. Naglilingkod tayo sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Ngayon, hindi ba pwedeng kumuha? Pwede. Pwede. Pero hindi yun ang motivation natin. Sa Lucas 8, verse 1 to 3, si Jesus mismo, may mga supporter. Okay? Soon afterwards, Jesus, went on through the cities and villages proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. Nangangaral si Jesus, walang tigil for 3 years, ikot-ikot sa buong Israel, and the 12 were with him. Yung kanyang napiling mga disciple, kasama niya, also some women. Tingnan nyo, Jesus, the 12, and some women. Itong mga babaeng ito, sino to? Who had been healed of evil spirits and infirmities. Mary called Magdalene, from whom 7 demons have gone out, and Joanna, the wife of Chusa, katiwala ni Haring Herodes. Big time. Mayaman to, sa palasyo nakatira. Herod's household manager, and Susanna, and many others. Marami silang mga babae na, anong trabaho daw? Who provided for them. Nangangaral si Jesus at yung 12, iniwan yung negosyo ni Peter na pangingisda. So, wala silang income, pero may mga nagsusupport sa kanila, mga babae na may kayamanan, mga big time na mga babae. May mga trabaho at negosyo who provided for them out of their means. So, pwede palang maglingkod sa Diyos, pera ang gagamitin. Pwede pala? Yes. Lalo na kung wala ka talagang oras dahil sobra kang busy sa negosyo. Pero dito, in-encourage natin, maliban sa pera mo, ikaw mismo kailangan ni Lord. Okay? Next. Si Paul pa rin. Sa paglilingkod ni Paul, pinagamit niya yung training. Balik tayo, ano yung gagamitin? Talent? Sabihin natin, talent, treasure, training, time. Okay? So, sa treasure, money and material things. Sa training, education, profession, and position. So, puntahan natin yung training ni Paul. Anong profession ni Paul? Ano kanyang original na trabaho? Maliban sa tent maker at negosyante, isa siyang Pariseo. Pharisee siya. Kaya nga, sa sobrang zeal niya sa Pharisee, religion niya, pinagpapatay niya yung mga Christian. Sinusunog niya yung mga churches. Yung mga Bible study, pinasasara niya. Hanggang nakarating siya ng Syria. So, when it comes to training, si Pablo, yung kanyang education, yung kanyang profession at position, sabi doon sa Philippians 3:5, Hebrews of Hebrews, as to the law, Pharisee. Itong mga Pharisee na to ay kalaban ni Jesus. Ito yung nagpapako sa kanya at pumatay. At ang sabi niya doon sa Matthew 23:15, ito yung karakteristik ng mga Pharisees. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you travel across sea and land to make a single proselyte. Ano daw ang trabaho ng mga Pharisees? Nagtatawid dagat, pumupunta sa iba't ibang lupain, makakonvert lang ng isa. Ay ibig sabihin, ito palang training ni Pablo bilang Pariseo ay hinanda siya ni Lord na yung training na yon magamit niya bilang magiging missionary ni Jesus. Ako, tago ng tago nung hinahabol ng mga pulis. Okay? Tago ng Sambales, tago ng Baguio, Pampanga, kung saan-saan ako nakarating. Yung loko-loko kong buhay noon, ginamit din pala ni Lord ngayon para ako maging missionary. So yung nangyari sa iyo in the past, yung training mo in the past, yung profession mo, education mo, training lahat,
hindi yan sayang, gagamitin niya ni Lord ngayon. Kaya yung takas ako ng takas, takbo ako ng takbo, na nagmi-mission na ako sa Bisaya, yung barko na doon na sa gitna, lulundagin ko, makaabot lang, o sasakay ako ng speedboat, parang James Bond, aakyat sa gilid habang umandar yung barko. So yung mga ganong pagtatago, napakinabangan ko nung naglingkod ako sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yung training mo, gamitin mo kay Lord dyan. Hindi sabi mo, walang bayad eh. O ikaw, IT ka, computer IT ka, ang laki ng bayad sa'yo sa call center. Ba't kay Lord di ka magpagamit? Walang bayad. Hello? Ano ang dugo ni Jesus na tinubos ka sa krus? Hindi ba bayad yan? Yung hinihinga mo araw-araw, kung isang araw magising ka, walang hangin. Dahil hindi na pinahintulutan ni Lord yung hangin makarating sa ilong mo. Hindi ba bayad yan? Hello? Kasi may mga tao, walang bayad eh. Ako, naglingkod sa Diyos sa simula't simula, walang bayad. Bakit ako naglilingkod? Kasi binayaran na ni Jesus advance ng buhay niya yung buhay ko. So in return, nagpapasalamat ako sa paglilingkod. Kaya lahat ng training mo, may mga police tayo rito, may military tayo dito, may PSG tayo rito, may mga engineer tayo dito, may doktor, may nurses. Hindi lang yan ginagamit para sa trabaho. Ginagamit din yan para kay Kristo. Si Pablo, negosyante. Lawyer, theologians to. Pero yung kanyang training, ginamit niya para kay Lord. Ang sabi ni Jesus, kayong mga Pariseo, bumabiyahe kayo, tawid dagat, naghahanap lang kayo ng isang mako-convert. At yung na-convert nyo, gagawin nyo pang, ano daw? You make him twice as much as child of hell. Yung na-convert nyo, mas malala sa inyo. Kung kayo, demonyo na yung utak nyo, mas demonyo yung na-convert nyo. Etong Pariseyong Pablo, naging Christian. So yung ugali niyang magbiyahe, tawid dagat, kagaya ng ginagawa niya dati bilang Pharisees, at nagko-convert. So therefore, kung siya'y Christian na at may na-convert siya, yung na-convert niya, ano? Ano? Sabi dito. Mas magaling sa kanya. Di ba? Twice as much as a child of hell. Baliktarin na natin ngayon. Hindi na siya kampo ng demonyo. Kampo na siya ni Kristo. So yung kanya nako-convert, si Titus, si Timothy, at lahat pa ng iba, magagaling lahat. Kasi ang ugali ng mga Pariseo, kung sino yung kinonvert mo, dinodoble mo yung input, mas magaling siya sa'yo. Para yung motto ko nung loko-loko ako, if you are good, I'm the best. If you are bad, I'm the worst. Yan yung motto ko nun. Ayokong palalamang. Loko-loko ka ha, mas loko-loko ako sa'yo. Mabait ka, mas mabait ako sa'yo. So ganito utak ng mga Pharisees. Mas malala, mas magaling yung kanilang nako-convert kaysa sa kanila. Kaya dapat yung mga leaders ko dito, mas magaling sa akin. Walang kumibo. Kasi yung utak ko, dapat din yan din ang utak nyo. Hindi naman para magyabang, mas magaling ako kay pastor. Dapat lang naman mas magaling kayo sa akin. Hello? Wala na naman kumibo. Sige, kalimutan na natin lahat. Next. False training. Pa rin. Okay. Sa training, kasama yung position, di ba? At profession. Ang position niya bilang tao sa society na kanyang ginagalawan, isa siyang Roman citizen. Okay? Ilang beses siyang nahuli sa Book of Acts at lagi niyang inaapila dun sa mga Roman police or mga authorities. Teka lang, bakit niyo ako ginugulpa? Hindi niyo ba alam Romano ako? And then natatakot sila, natataranta sila. Example, 22, Acts 27 to 29. So the tribune came and said to him, tell me, kasi may nagsumbong. Sinabi ni Paul, hindi niyo ba alam Romano ako? Tapos ginulpi niyo ako. Then nagsumbong sila doon sa kinaukulan, mataas sa tribune. And then pumunta yung tribune dahil kinabahan. Pag ikaw nanakit ng isang Roman citizen, malaking kaso yan. Pag pinapatay mo, heinous crime yan. Hindi mo pwedeng galawin ang sino mang Roman citizen. Kung nung panahon ng mga Amerikano dito sa Pilipinas, hindi mo pwedeng galawin ang mga Amerikano, mas malala to. Ang Roman citizen, untouchable. Okay? So,
The tribune answered, I bought the citizenship for a large sum. Itong pagiging Romano ko, binili ko to. Ang mahal ng bayad ko dito. Paano kang naging Romano? Isa kang Hudyo. So sabi ni Paul, Paul said, but I am a citizen by birth. Yung mga anak ko, sa India yan pinanganak. Dalawa ang birth certificate niyan. Isang Pilipino at isang Indian. Kaya nga sabi ko sa kanila, nung mag-18 na sila, if you want to be a missionary in India dahil mahirap, pero kayo hindi mahirapan. Kaya punta na ka na India, ha? Namaste. So, dalawa ang citizenship nila. Si Pablo ganun din. Hudyo siya by blood, pero Roman siya by birth. Kasi yung mga magulang niya nakatira doon sa Turkey, dito sa Tarsus, negosyante yung mga magulang niya, tent makers, mga negosyante, doon siya pinanganak. Automatic, yung bansa na yon sinakop ng Roma at lahat ng tao doon, automatic, Roman citizen. Yun yung privilege niya. Okay? So, those who were about to examine him withdraw. Natakot. Kaso to, ginalaw mo ang isang Romano. Kaso to. Immediately. And the tribune also was afraid, for he realized that Paul was a Roman citizen and that he had bound him. Hindi pwede yan. Nung ako'y ginulpi doon sa India ng mga pulis, sabi ko, I know my rights. May pinalayas kaming demon possessed. Taglabas namin, talagang hinarang kami nung Indian na pastor na kasama ko. Tapos, yun na, dinala ko sa presinto. Parang ito lang, parang kwento ng Book of Acts. Sabi ko, I know my rights, blah, blah, blah. Sabi ko, I will file a case. Sabi ng chief of police, okay, you just sign this up. You go, get your scooter and go home. Don't file a case, blah, blah, blah. So, pag alam mo yung rights mo, meron kang EDS. Okay? So, ang sabi dito, alam ni Paul yon na bilang Roman citizen, meron siyang advantage. Part ito ng pagkakalikha ng Diyos, ng training niya, yung position niya bilang Roman citizen. Sa Acts 21:39, Paul replied, I'm a Jew from Tarsus in Cilicia. Ito ay sa Turkey. A citizen of no obscure city. Yung Cilicia o Tarsus, kilalang syudad, ito ay from Middle East, Turkey, between Middle East, Asia, and Europe. Ito yung bridge. Kaya dito, tinayo yung Second Roman Empire na nung panahon ni Constantine. Kung alam niyo yung history, yung Turkey ay connecting niya ng 3 continent. So, itong syudad na to, doon nakatira yung mga magulang ni Paul, doon siya pinanganak. Bilang Roman citizen, lahat ng Roman citizen ay free to travel throughout the Roman Empire. Bakit si Paul, ang ginamit ng Diyos, hindi si Peter, para magtayo ng maraming churches sa Roman Empire? Siya kasi ay Roman citizen. Parang meron kang passport, meron kang visa sa lahat ng bansa na hindi ka questionin. You can freely travel anytime, anywhere. So bakit si Paul ang pinili ni Lord, hindi si Peter, na magtayo ng maraming churches sa nasasakupan ng Roma dati? Kasi siya lang ang may training, siya lang ang merong position, education, profession para gawin yon. Kailangan na isang matinding requirements, matinding resume to be a missionary na magtatayo ng maraming church sa Roman Empire. Kaya sabi nila, di ba ginagamit ni Lord yung mga walang alam? Yes! Yes! Ginagamit ni Lord dyan. Pinagtsatsagaan ni Lord. Hindi. Ginagamit ni Lord dyan. Pero kung gusto ni Lord ng malaking achievement at accomplishment, you need the training, you need the treasure, you need everything. Hindi pwedeng pipitsugin lang. Kaya dito, ang purpose nito, tanungin mo yung sarili mo. Ano yung alam mo ngayon? Anong meron ka? Nung tinanong ni Lord si Moses, anong meron ka? Nung tinanong ni Lord si Elijah para gamitin, anong meron ka? Balabal. Si Moses stick. Nung papakainin niya yung 5,000 men, ang tanong niya, anong meron kayo? Tinapay at isda. Ikaw, anong meron ka para magamit ni Lord? Tanongin mo katabi mo, anong meron ka? Meron kang training? Meron kang position? Meron kang possession? Meron kang education? Anong pinag-aralan mo? Baka hindi ka lang pinaaral ng Diyos at pinaaral ng nanay, tatay mo
para lang sa sarili mo, kundi para din sa kaharian ng Diyos. Hello? Baka nakakalimutan mo na meron kang nilagay ang Diyos sa iyo. Sabi dito sa ating binasa, the kingdom of heaven is like a man who deliver his good to them. At yung them na yon, ikaw yon. May binigay si Lord sa iyo. Ano yung binigay? Talent, treasure, training. Of course, lahat tayo may time. Ako nga, kulang na halos yung time ko. Pero todo pa rin. So post-training, combine his possession and profession. Si Pablo, negosyante. Si Pablo, tent maker. Si Pablo, Pharisee. At the same time, dahil siya'y pinanganak sa Turkey, ang salita nila ay Greek. During the Hellenistic era, na ang Greece ang naghahari sa buong Europe at Asia, ni-required ni Alexander the Great na lahat magsalita ng Greek. At dumating ang Romans, Greek pa rin ang salita nila at Latin. Parehong marunong si Pablong magsalita nito. Yung advantage niya to be a missionary, yung advantage niya para magamit ni Lord, nasa kanya lahat. Pariseo, masigasig mag-convert, negosyante, kahit saan magpunta, mabubuhay, tent maker, marunong magsalita ng Greek, kahit saang magpuntang bansa, nasasakupan ng Roman Empire, pwedeng mag-share. Nung kami nagpunta na India, we need to study Telugu. We need to study Hindi. Inaral pa namin. Si Pablo hindi niya kailangang aralin. Alam niya yung lengguwahe sa mga bansang pupuntahan niya. So he planted and established churches throughout the Roman Empire. Dahil pwede siyang bumiyahe, Roman citizen siya. Pwede siyang mag-share, Greek ang lengguwahe. Yung sigasig niya, Pariseo siya. So, ito yung mga churches na tinayo niya. Sa Ephesus, nagtayo siya ng church. Iniwan niya si Timothy, naging pastor doon. At doon sa Ephesus, nanganak pa ng ibang church yon. Meron church sa Philippi, meron church sa Corinth. Alam niyo naman yung Bible, nakalagay doon, Corinto, Philippians. Yun yung mga church na tinayo ni Pablo. Tapos meron pang mga church na hindi nakasulat doon. Yung church sa Cyprus, sa Crete, nung sinulat niya yung Book of Titus, si Titus ang pastor doon sa Crete. So walang Book of Crete, pero may Titus. So ito yung tsura. Ito yung mapa. Thessalonica, Philippi, Corinth, Ephesus, Colossian, Galatian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung major church na tinayo ni Pablo. 6. Pero mula doon sa Ephesus, yung Asia Minor, ito yung Turkey ha. Yung cradle of civilization is between Turkey and Babylon or Iraq. So dyan lagi ang kwento. So itong Asia Minor, Turkey yan. Di pa tayo sa kabilang mapa. So ilang church yan? Thessalonica, kita niyo ba? Philippi, Ephesus, Corinth, Colossus, and Crete, Galatian, Book of Galatians. Pero mula sa Ephesus, nanganak pa ito. The same map, iba lang kulay. Sa Ephesus, nanganak ito ng Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, Smyrna. Ito yung 7 churches sa Book of Revelation. Ang daming tinayong church ni Pablo, at least 14. Ilang Bible study na tayo niya? Ilan? 2, 3. Ang kaibahan ng Bible study sa church, ang church may miyembrong 100 up. Tapos, ang bawat church, merong Bible study at least 10 pataas. So, kung Bible study ang pag-uusapan at merong 14, so 14 times 10, ilang Bible study meron si Paul? 140. Kagaya namin, nakapagtayo na kami ng mga higit 10 church. Mula nung kami naging Christian. Dito sa Pilipinas, sa Bisaya, sa India. Sa India, nakapagtayo ako ng 3 church doon. Sa Aklan, 3. Ngayon yung sa India, nagko-communicate pa naman ako paminsan-minsan, 6 na yung church doon. So, ano ang requirement to do that? Kagaya ni Pablo, merong talent, merong treasure, merong time, merong profession, merong position. Pag pinagsama-sama mo lahat yung training na yan, effective ka para kay Lord. Wag mo sabihin, busy ako sa trabaho. Yun ang trabaho mo, ang gagamitin ni Lord para ka maging effective, maging soul winner sa iba. Kasi ganito ginagawa. Diyan nga. Kung ano meron ka, iyan ang gagamitin ni Lord para maging effective ka sa paglilingkod sa Kanya.
Hindi hinahanap ng Diyos yung wala ka. Ang hinahanap ni Lord kung anong meron ka. Tanungin mo lang yung katabi mo, anong meron ka? Magaling ka magdaldal, ay gamitin mo kay Lord. Magaling ka magmarites at parites, gamitin mo, ikwento mo si Jesus lagi. Ano pang galing mo? Ang galing ko magbantay sa iba. Okay, bantayan mo ang diablo, pag-pray mo, labanan mo. Lahat yan may training tayo na pwede nating gawing kapaki-pakinabang. In the book of Esther, chapter 4, verse 14, papatayin ni Haman lahat ng Hudyo na nandoon sa Persia at sa Babylonia. Ngayon, nang nalaman ito ni Mordecai, nagpasting siya at pinaalam niya kay Queen Esther. Si Queen Esther ay pinsan, batang pinsanin ni Mordecai. At hindi alam nung King of Persia na Hudyo to, na Israelite to. Tinago, nagkaroon ng Miss Universe pageant, siya ang nanalo. And then, nung dumating yung puntong ito, etong sabi ni Mordecai kay Esther. Kasi sabi ni Esther, huwag mong problemahin yan, relax ka lang. Ang sabi niya, huwag mong akalain na dahil reyna ka na, ay hindi ka nadamay na mapapatay. Sabi niya dito, for if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Sa Tagalog, malay mo. Kaya ka nakalagay dyan ngayon sa posisyon na yan. Kaya yan ang trabaho mo. Kaya dyan ka nakatira. Kaya dyan ka nag-aaral. Malay mo, nilagay ka ng Diyos dyan para gamitin sa panahong ito. Sabi mo sa katabi mo, malay mo. Kaya yan ang trabaho mo. Angal ka ng angal sa trabaho mo, gagamitin ka pala ni Lord dyan. Malay mo, kaya ka dyan nakatira. Naiinis ka sa mga kapitbahay mo, gagamitin ka pala ni Lord dyan. Malay mo, kaya ganyan ang talent mo. Gagamitin ka pala ni Lord dahil dyan. Hello? So yun ang sabi ni Mordecai kay Esther. Kaya siya'y nagising at sabi niya, okay, if I perish, I perish. Pupunta ako sa hari para sabihin yung request mo. So binigyan tayo ng talent, ng treasure, ng training, ng time para gamitin kay Lord. Tanungin mo yung katabi mo, alin dyan ang ginagamit mo na? Lahat ng meron ka, pwedeng gamitin ni Lord para sa iba. Lahat. Okay? Yung talent ko na pag nag-ipon-ipon kami, mga adik, mga lasenggo, ako yung bida, ako yung kwento, dami kong kwento, ako yung singer. Di ba ganito pa rin ako ngayon? Yung talent ko na tumakas sa mga autoridad at magtago. Di ba? Nalusutan ko yung mga authority doon sa India, hindi kami nahuli. That's talent. Kaya akala lang natin, hindi, ano lang yan. Pati yung talent mo ng loko-loko ka, pwede mong gamitin ngayon para kay Lord. Na-redeem na yan. Amen? Sino dito may talent? Taas ang kamay. Anong ginagawa mo para dyan? Sino ang may training? May seminar ka, may education ka, may diploma ka, okay? Para dyan, kaya nga may kausap ako dito, may mga pulis tayo, military, may PSG. Sabi ko, this, okay, yung ano natin, yung security natin. Siyempre, automatic, sila yung mga security, alam nila yon. Kaya sabi ko, saan ka gagamitin? Di sa security. Diba? Pag ikaw nakangiti, di sa usher. Pero pag di ka marunong umiti, di security ka. Kasi ang security dapat nakasimangot. Diba? Pero pag nakangiti ka, usher yan. Kaya walang usher na nakasimangot. Security yon. Okay? Dapat takot ang tao sa security, hindi sa usher. Ay, usher yan. Iwas sa'yo. Hindi ganun. So, ulitin natin. Talent. Sino may talent? Treasure. Diba? Ginagamit natin pera natin. Gumagastos tayo. Okay? Training. May mga expertise tayo. Time. Sino may time? Lahat. Iba-iba lang. Ayan, dito tayo magtatapos. Balikan natin yung Matthew 25:14-19. Ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang taong bumiyahe sa malayong lugar. Bago siya bumiyahe, binigyan niya ng talento yung kanyang mga tauhan.
Tayo yon, binigyan tayo ng talents. Yung iba, 5 ang binigay, yung iba, 2, yung iba, 1. Depende sa kakayanan, according to his own ability. Hindi tayo pare-parehas ng talent, training, treasure, hindi tayo pare-parehas. Pero ayon sa binigay ng Diyos sa iyo, binigyan ka rin ng abilidad para yan paramihin at para yan gamitin para sa Kanya. Along with the talent is the ability. And then sabi dito, and immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. Yung binigyan ng 5 talento, na doble, naging 10. Alam mo kay Lord, walang lugi. The more you give, the more you receive. You give your talent, you give your time, you give your treasure, hindi ka nawawalan, dumadami lalo yan. Ay, baka maubos yung pera natin, libre tayo ng libre, dahil lang mag-Bible study. Huwag kang mag-alala, God will provide. Amen? Pag para kay Lord yan, hindi ka niya pababayaan. Tandaan mo. So, the more you give, the more you will receive. Yung 5 talents, naging 10. Yung 2, naging 4. Likewise, who had received 2, gained 2 more also. But the one who had received 1, went and dug in the ground and his Lord's money. Yung iisa, ang talent, hindi ginamit, hindi pinakinabangan, tinago, binaon. After a long time, the Lord of those servants came and settled account with them. Bumalik yung kanilang boss, yung kanilang master. And then, nagkaroon na ng bilangan. His Lord said to him, sa 5 na naging 10, well done, good and faithful servant. You have been faithful over few things, I will make you ruler over many things. Dahil napagkatiwalaan ka sa 5, naging 10, dadagdagan ko pa yan. Bibigyan kita ng jacket. 10 jacket. Dadagdagan pa kita, okay? Enter into the joy of your Lord. Pasok sa galak ng Panginoon. Then, he who had received the 1 talent came and said, dumating ngayon yung iisa lang ang talent. Lord, I know you to be a hard man. Pambihira. Ito pa yung pasok niya. Ano ka, Lord, medyo mahirap kang kausap. Ginanong pa, reaping where you have not sown. Umaani ka sa mga hindi mo tinanim. Ginawa pang masama yung kanyang master. And gathering where you have not scattered seed. Kumukuha ka sa hindi mo tinaniman. And I was afraid. Takot ako. Yung mga hindi nagpapagamit ng talent, takot. Duwag, wicked. I went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. Ito yung talent mo. Nung pinanganak ako, ito yung talent ko, ito yung treasure ko, ito yung time ko. Walang nangyari, walang nadagdag, walang nagamit. Ibinabalik ko sa iyo. Lord, namatay na ako. Kunin mo lahat ng tinanim mo sa akin. Wala man lang napakinabang. Anong sabi ng Lord niya? But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant. 3 ang binanggit na pangit na salita. Afraid, wicked, lazy. Ang taong hindi nagpapagamit sa Panginoon, number 1, duwag. Pangalawa, wicked, masama. Pangatlo, tamad. Tingnan mo yung katabi mo. Walang duwag dito. Walang wicked dito. Walang tamad dito. Wala. Amen? Kaya lahat magpapagamit kay Lord dahil hindi tayo tamad, hindi tayo wicked, hindi tayo duwag. Etong isang ito, wala dito to. Dun. Sa kapitbahay natin. Etong isang ito, ang sabi ni Lord sa kanya, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Etong 5 na naging 10, kunin mo yan, dagdag mo sa kanya yan. Kaya nga dati may mga nagtatanong, bakit yung mayayaman lalong yumayaman? At yung mahirap lalong naghihirap? Dati tanong ko rin yun. Pero nasagot ko yun. Nung nakita ko yung buhay ko at buhay namin, na pag ikaw pala nagsisikap, pinapagamit mo yung para kay Lord at nagsisikap ka sa buhay mo, yung mayaman lalong yumayaman. Yung mahirap na ayaw magtrabaho, tamad at wicked, lalong naghihirap. At wala dito nun.
Wala sa Juhiya nun. Amen? Dito, lahat payaman. Paunlad. Amen? Kaya walang tamad, walang wicked, walang duwag. Dahil ang mga taong payaman, hindi duwag, hindi tamad, hindi takot mag-try. Kaya dito, nakita ko, kaya pala yung mayaman ang mayayaman kasi masipag sila. Matapang sila. Okay? So, ganun din sa paglilingkod sa Diyos. More will be given and He will have abundance. Yung meron na, bibigyan pa. Yung wala, hindi na bibigyan, tatanggalan pa kung anong meron. Nung kami nag-mission sa India, under kami ng 700 Club. ACM. Sa ACM kami. So, kilala niyo naman si Pat Robertson, kilala niyo yung anak niya si Gordon Robertson. Yung mga Amerikano, they don't look at you kung kawawa ka. Hindi sila, uy, kawawa to, tulungan natin. Ang Pilipino, kawawa yan, bigyan natin ng mga kain. Sila hindi ganun. Kung sino yung nagtatrabaho at may resulta ang ginagawa, yun ang kanilang tinutulungan. Sa atin, yung walang ginagawa, bigyan ng 4 fish. 4 fish. Okay, magtatrabaho ha. Pag nagtrabaho kayo, tatanggalan naman kayo ng supply. Bopols. Bopols na batas to. Sabihin ko lang sa inyo. Dapat ang tinutulungan, yung nagsisikap. Ikaw may trabaho ka, kulang sahod mo, dagdagan. Ikaw walang trabaho, bigyan. Hindi, walang trabaho, bigyan ng 4 na isda. 4 fish. Ay, nako. Bawal yon kay Lord. Ang meron pa, binibigyan. Ang wala, tinatanggalan. Sabi mo sa katabi mo, meron ka, kaya hindi ka dapat tanggalan. Bibigyan ka pa. Amen? Ano nangyari dito sa isang taong ito na wala dito, sa kapitbahay lang natin to? Sabi dito, but from him who does not have even what he has will be taken away. Yung merong iisa na lang, kinuha pa. And cast the unprofitable servant into the outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Alam mo, impyerno po ito. Sabi na iba, hindi impyerno yun. Ano yun? Ibig sabihin, pag hindi ka pala nagpagamit kay Lord ng mga binigay niya sa'yo, pwede ka palang mapunta sa impyerno. Yes. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot ha. Pero doon talaga pupunta pag di nagpagamit eh. Amen? Sino may treasure? Sino may talent? Sino may time? May training? Paggamit nyo kay Lord dyan. Tayo. Kailan magpapagamit? Nauna. Meron pong dyan, nasan yung form natin? Naibigay na? Bago kayo lumabas dyan sa gate, merong form dyan na pipil-upan nyo. Hindi po kasali ang usher dahil magkakaroon tayo ng evaluation kung ano yung ministry na maraming pangangailangan, priority natin sila. So bago kayo lumabas dyan sa pintuan na yan mamaya, merong form doon, kumuha kayo ng isa. Next week, bumalik kayo. Tingnan nyo anong meron kayo, mag-checklist kayo, checkan nyo. Be a volunteer na magpagamit kay Lord. Yung mga wala pang involvement sa ministry. Ngayon yung mga may involvement na isa na pwede nyo pang dagdagan, go! Tingnan natin kung kaya pa. So paglabas nyo dyan, bibigyan kayo ng kaprasong papel. Okay? So sino po yung mga first time naman na nandito ngayon? Taas ang kamay. Ayan. Pwede po ba kayong bumaba dito? Ipagpe-pray lang namin kayo, tapos na tayo. Closing prayer lang. Samahan po kayo ng mga nag-invite kung pwede. At yung mga gamit nyo, bitbitin nyo na din. Para wala na kayong babalikan dyan. Sige po, punta po kayo dito sa harap. Tayo kayo at harap kayo dito sa akin. Walang maliit, walang malaking talent kay Lord, lahat yan pwedeng gamitin. Kahit 5, kahit 2, kahit 1, pwedeng gamitin.
Ang problema lang dito sa isang ito, iisa na nga lang hindi pa pinagamit. Sa mga may mga skills and expertise na binabayaran kayo ng kumpanya nyo ng malaki dahil dyan sa training nyo, alam nyo, mas malaki ang binayad ni Lord sa inyo kaysa sa kumpanya nyo. Ang binayad ni Jesus, buhay, dugo. Kaya wag nating ipagkait, wag nating ipagdamot kung ano yung binigay ni Lord, inalaw niya na magkaroon tayo dahil lahat yan galing lang sa Kanya. And any moment, kung gusto ni Lord bawiin yan, pati buhay natin, wala tayong magagawa. Kaya habang tayo'y buhay, habang tayo'y malakas pa, kung ano yung binigay ng Diyos sa atin, kung ano yung pinahiram niya sa atin, gamitin natin para sa Kanya. Amen po ba? So para po sa ating mga bisita ngayon na nandito sa harapan, kayo din, may binigay na regalo ang Diyos sa inyo. Kaya lang, yung mga talent na yan, yung time natin, yung treasure, hindi natin magamit kay Lord kung si Lord hiwalay tayo. No? So, bago tayo maghiwa-hiwalay, mag-closing prayer, we encourage you, tanggapin niyo po si Jesus sa heart niyo bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Okay lang po ba? Ayan. Pwede po tayong yumuko lahat at pumikit. Taas po natin yung ating isang kamay sa Diyos. Simbolo na, Lord, andito ako, gusto kong lumapit sa iyo, gusto kong magpagamit sa iyo. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan, at wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, para baguhin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako. Linisin, patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pang ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita bilang aking Diyos, aking Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray, patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Walang lihim sa iyo, kilala mo sila. Alam mo rin kung bakit sila napadpad sa lugar na ito. Kung sa tingin nila ito ay tsamba, ito ay nagkataon lang, this is your divine appointment for them. Pinagplanuhan mo to para makarating sila dito at hindi ito aksidente. May plano kang maganda sa buhay nila at yung planong magandang yon nagsisimula na ngayon. Ano man yung kanilang pinagdaraanan, ano man kanilang problema, Lord, gusto mo silang abutin in the point of their needs. Gusto mo silang tulungan, gusto mo silang gawan ng himala. Kaya sa oras na to, Panginoon, patunayan mo na yung pagpunta nila rito, hindi sayang. Yung paglapit nila sa iyo ay hindi sayang dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na mabait, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa iyo. Kaya sa oras na to, mula dito sa baba hanggang dun sa taas, maranasan namin ang kadakilaan mo, ang kapangyarihan mo sa buong linggong ito. At sa aming narinig, O Diyos, hayaan mo, magkaroon kami ng inventory ng aming mga talents. Mag-inventory kami ng aming mga treasures. Mag-inventory kami, Panginoon, ng aming mga trainings and expertise. At higit sa lahat yung aming time. At ito, ialay namin lahat sa iyo. Dahil wala kaming hawak ngayon na hindi galing sa iyo. Lahat ito sa iyo, kaya gagamitin namin para sa iyo. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa buong linggong ito. Ingatan mo at hayaan mo yung mga negosyo namin ay patuloy mong pagpalain bawat pamilya namin. We give you all the praises, the honor, and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.